araw po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito ay ating pong itutuloy ang panibagong paksa sa unang Pedro. At tayo po ay nasa chapter 3. At maganda po itong paksa na ito, hindi lang po para sa mga may asawa o sa mga may byuda na. Sabi niyo, Pastor, hindi na bagay sa akin yung wala na akong asawa. Wala pa akong asawa. Pero ito po ay general na sinabi sa atin para matutunan po natin ang mga paksa o mensahe ng Diyos na dadalhin sa atin sa pagitan ni Pedro na ginamit ng Diyos para isulat ito. So, sa umagang ito ay muli ko kayong inaanyahan na tumayo at ating basahin ang unang Pedro chapter 3 verse 1 to 7. Sabi ko dito, kayo namang mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa, at kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahikayat din sila sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa Kanya. Sapagkat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, nalikha ng mahamo at mapayapang diwa, ang lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapagbilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga tuwa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po tayo. Opo. Okay? Kagaya po sabi sa inyo, napakahalaga pong pag-aaral ito sa salita ng Diyos. At ito nga po ay may pinamagatan natin, how to win for a saved spouse o partner. Okay? Unbelieving spouse. So, ililid po natin yung ating partner sa Panginoon at ito ay patungkol din sa ating patutuo para magbigay ng magandang patutuo sa ating mga kasama. Okay? So, hindi lang ito passage para sa mga may asawa, hindi ito ay directly and indirectly because we are either married sa isang unsaved person or know someone who is and have the opportunity to share the truth. Okay? So, yun po ang purpose po nito. Okay? So, mahalaga po sa ating pag-aaral na ito ay sa pag-i-interpret po ng Bible yung context po. Okay? So, mahalaga po na interpret po natin itong passage na ito ayon sa konteksto. Okay? So, alam natin na sa 1 Peter ay makita natin na ang sinusulatan po dito ni Peter ay yung mga Kristiyano na nagkalat po sa iba't ibang lugar, diba? Dahil sa persecution, sama po ba? Okay? So, sinusulatan ni Peter ang mga Kristiyano at ang goal niya ay ma-encourage sila kung paano mabuhay sa magulong society o lipunan o paano yung dapat nilang ikilos sa mundo na laban sa kanila. So, gusto po ni Pablo o ni Pedro na i-elevate yung sarili nila towards sa living hope in Christ. Okay? So, sa madaling salita, ay gusto po ni Pedro na tayo ay mawala sa world mentality, emotion, spiritual, and focus on what is eternal and what is heavenly. Okay? So, kasi talaga nakaka-discourage po ang nangyayari sa dating nito. Noong araw, at lalo na yun, at lalo na sila noon dahil nga pinipersecute pa sila.
So, ang gusto ni Pedro ay i-focus nila yung kailang mind sa Christ, okay, para sa kanilang glorious future. Okay? So, yung glorious resources na makikita natin, na makukuha natin sa Panginoon. Okay? So, dito, makita natin nga na ang ninanais ni Pedro ay makita natin yung three perspective in looking at your living hope. Okay? So, yun po, bagamat yung nangyayari sa atin, may mga baha, kaya napag-usapan, pag naulang, may baha. Yung nangyari nga po 2 weeks ago sa Texas, di ba? Matutulog po sila alas 3 na madaling araw, biglang buma. 20 feet, imagine yung gano'ng mataas yung 20 feet. Halos dito. Okay? Ang lalim lang ng tubig sa ilog, ganyan lang. Pero sa loob ng isang oras, magiging gano'ng pataas yung dami na natay. Yun ay ulan naman sana yun. Tayo, natural na lang yung marami na tayo nasasanay na tayo. Pero tayo, ibig sabihin ay hindi tayo talaga mabubuhay na dito sa mundo nito. Alam natin na merong mas magandang lugar. Kahit ibig sabihin, ang punto ko, kahit saan kang lugar, ay merong disaster mangyayari at mangyayari yan. At alam naman natin, kaya hindi lang ang tao hindi lang ang tao ang siyang dumadaing, okay? Maging ang climate o yung environment o yung nilikha ng Panginoon. Kaya nga po ay nakita ng epekto. So, ang yung tatlong perspective o yung pananaw natin in looking in the living hope. Una, sinasabi po sa chapter 1, verse 1 hanggang chapter 2, verse 11, ay tandaan natin yung tinatawag na salvation po natin. Okay? Pangalawa, remember your present weakness. At yan po ay makita natin sa chapter 2 hanggang chapter 4 ng verse 6. So, nandito po tayo napapaloob. Remember your present weakness. At yung susunod na pinapakita niya sa chapter, First Peter, okay, ay yung tungkol sa future na si Jesus ay babalik muli. Yan po ay makikita natin sa chapter 4, verse 7 hanggang chapter 5, verse 14. Okay? So, napakahalaga po habang tayo narito sa mundo na ito, ay makita po natin yung tamang witness natin, patotoo, okay? Habang nabubuhay po tayo. Minabasa po ko sa reform devotion ko na sabi po ni R.C. Sproul, minsan tayo mga mananampalataya ay nai-interchange natin yung evangelism to witness. Okay? Magkaiba po yung evangelism sa witness. Okay? Ang tinatawag ko sa atin dito, sabi nga sa Acts, diba? Kayo magiging saksi ko, you are a witness. Okay? Ang evangelism ay isang uri ng pag-witness o pagpapatotoo na ang Diyos ay buhay. Diba? Ang tao kasi, sabi ni Jesus sa John chapter 17, yung ating pinag-aaralan na every Wednesday, Ama, hindi ka kilala ng mundo na ito. People don't know the true God. Okay? So, makita natin dito, si Jesus, ang kanyang layunin kung bakit siya naparito, ay ipakilala ang Ama. At nung namatay si Jesus Christ, ipinagpatuloy ito ng Holy Spirit, tinuruan yung mga nagatama. So, yun ang ating hindi lang tayo by evangelism. Ang evangelism kasi you are preaching or sharing the gospel. So, kahit ikaw ay doktor, teacher, accountant, engineer, driver, plumber, whatever, nagpapatotoo ka na meron kang Diyos na buhay na Panginoon mo at tagapagligtas. Okay? So, yun po ang tinawag sa atin. Maging witness po tayo. Okay? So, yun po yung ating tinatalaki ngayon. Okay? So, ang purpose kasi natin is to bring faith sa mundo na ito na merong Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ, para magligtas po siya. Ito ang napakahalaga ay ma-maintain po natin yung aking testimony o patotoo. Okay? So, meron po tayong dapat ipakita na magandang patotoo sa tatlong area. Sa 3 social environment in which we live. Ano po yun? Sa government. Yan po yung pinag-aralan natin. Sa lipunan. Sa Pilipinas dito. Di ba?
napapaloob tayo kung saan tayo. Pangalawa, sa ating trabaho. Tama? Mahaba yung panahon natin sa ating katrabaho. At yung pangatlo, tungkol naman sa pamilya. Okay? So, yan po yung pinaka-context nito. Tatlong social environment. Okay? At makikita nyo, from greater to lesser. Okay? Mas malaki ang gobyerno, malaki yung muna natin. Susunod no? Yung workplace natin. Diba? And also, yung pangatlo, yung ating pamilya. Okay? So, yan po yung tatlo na social environment na araw-araw ay nabubuhay tayo. At ang gusto ng Panginoon, ma-maintain natin yung magandang patutok natin. Gobyerno, nasunod tayo sa batas. Pag sinabing bawal magtapon, bawal tumawid, bawal. Okay? So, sumusunod ka sa traffic light. Hindi po pwedeng sasabihin mo, superior na ako. Sa langit ako pupunta. Diba? Ngayon, kung di ka susunod sa traffic light, mapapadali ka nga sa langit. Habang mag-gatse, ayaw mo sulat. Tama? Naintindihan nyo? Kasi nga yun ang makita natin na kailangan matutunan po natin. Okay? So, dito makita natin yung sinasabi nga sa 1 Peter chapter 2. Okay? Sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, na siyang pinakamataas na may kapangyarihan. So, ayan, makita natin yung konteksto, di ba? Magkaroon ng pagpapasakop. So, tayo sa mga government official. Pangalawa, sabi ko dyan sa 1 Peter chapter 2, verse 18, submit to your employer, mga alipin, okay? Magpasakop kayo sa mga nagmamaali sa inyo. Igalan nyo sila, hindi lamang ang mababait. Hindi pati daw yung mga malulupit. Okay? At dito sa ating, sa chapter 3, sa ating pag-aaral nyo, submit to your partner. Okay? Kaya sabi niya, kayong mga namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Okay? So yan po makikita natin na itinuturo sa atin. Okay? So ang bottom line po dito, nakatawa ka Hillary. Okay? Pag-ready ka, kaya kayo mga dalaga. Matuto kayo pag naging asawa, ay marunong kayo masito. The bottom line sa ating testimony in this society, sa mundo nito, in which really is submission. Ito po yung pinaka-key word. Okay? Kaya kapag makikita nyo sa mga pagsasama, kapag wala po yan, ay nasisira po ang pagsasamahan. Maging sa society, sa bansa, maging sa employment mo, sa trabaho mo, at maging sa iyong pamilya. Okay? So ito po yung very basic, okay, na makita natin at essential na kaisipan na dapat matutunan po natin para maging epektibo po tayo. Hindi lang sa bayan, hindi lang sa trabaho, maging sa iyong pamilya. Ganyan din makikita natin yan sa verse 7. Okay? Hindi lang po babae ang sinasabihan dito. Sabi diyan sa wikang Ingles, likewise, gayon din naman mga husband. Okay? Hindi lang po ito sa mga babae, maging sa mga lalaki din. So makita natin dito yung submission ay hindi lang para sa mga babae, maging sa mga lalaki. Okay? So kung gusto po natin na magkaroon ng impact sa ating kultura, sa ating sibilisasyon, we must submit to the social order. Okay? We must submit to the social structure and social pattern that God has designed. Intindihan nyo? So, ibig lang sabihin, hindi tayo pwedeng maging rebelde. Diba? May mga rebelde sa ating bansa, diba? Mga NPA, diba? Yung mga komunista. Tama? Hindi tayo dapat sumama. Okay? Hindi rin tayo sasama sa mga union. Sasabihan, we demand our rights. Diba? Ang mga Kristiyano, hindi tayo ganoon nagre-rebelde, sumasali sa mga union, at hinihingi yung ilang karapatan. And then, hindi rin tayo dapat na tingin natin sa sarili natin na superior tayo sa social order. Okay? Sabi, meron kaming Panginoon. Ang aming Diyos ay makapangyarihan. Kaya hindi ka nasusunod sa presidente o sa government official.
maging sa boss mo. Kung ikaw'y Kristiyano, okay, sasabihin mo, mas matalino po, anak ako ng Diyos, hindi. Okay? So, ganyan po ang makikita natin. At yan po ang ating tatalakayin at ito nga po ang titingnan natin naging dahilan. Okay? Review natin ang ating problema. Kasi, ang problema po noon, panahon na yun, kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, okay, ang nasa isip nila, immediately, kasi anak na sila ng Diyos, because they know na meron silang higher authority, at alam natin na si Jesus Christ yun, and because they now have a higher standard of living, yung Biblia, and because they are now citizens of heaven, and because there is a sense in which they have been translated out of this world, they could easily feel first of all superior to their society. Yan po naging problema noon. Okay? Kapag mananampalataya sila, ayaw nilang magpasakop sa gobyerno, sa kailang amo, at maging sa pamilya. Okay? So yan po. Ang naging resulta po niyan, as a result of that, they could be indifferent to the dictates of that society. Wala silang pakialam. Hindi sila sumunod. Okay? So, yun po ang nasa isip nila. Na sila Kristiyano na, citizen of heaven, hindi na rin sila nababagay di sa mundo, stranger na rin sila. Yan po sinasabi sa verse 11, di ba? You're a stranger, alien. Okay? So, hindi na sila nagbibigay ng interest, atensyon sa gobyerno, sa role ng gobyerno. Hindi na rin sila interesado sa authority ng kailang mga empleyado, okay, na employer. At hindi na rin sila interesado sa unsaved na asawa nila. So, nagiging wala na sila pakialam. Okay? Maaaring nasabi natin, you can feel sovereign over the law, sovereign over your employer. You can feel sovereign over your mate, and that is the very opposite of what you hope to be. Maaaring yung nararamdaman, pero mali po yun. Okay? Kasi tandaan po natin, kaya po tayo, hindi pa pupunta sa langit. Kaya ka, nung ikaw ay naging mananampalataya, hindi ka kagad kinuha ni Lord. Ang dahilan ay para no. Isang reason ay magkaroon ka ng pagkakataon na gamitin para makapag-evangelize doon sa gobyerno, sa iyong employer, at maging sa asawa mo na hindi pa mananampalataya. Okay? So yung the reason kung bakit ka pinili ng Panginoon ay gusto ng Panginoon makilala si Kristo sa society mo, makilala si Kristo sa workplace mo, at maging sa iyong tahanan. So ito yung tatlong environment na nag-exist tayo sa government, sa workplace, and the family. Okay? So ito po yung ating pag-aaralan para maging epektibo po tayo sa ating mga patotoo. Okay? So, yan po yung sinasabi dyan sa ating pag-aaral. In other words, okay, nalisata, kung tayong mga Kristiyano, we must show that we are not rebels. Sabihin, hindi tayo rebelde. Okay? Nakakalungkot yung mga kabataan ngayon. Nag-aaral ka man din sa mga UP, sa matataas na universidad, pero sumasali sa NPA. At yan po ay nakausap ni Pastor Ray sa bundok. Mga babae pa naman, okay, na nare-recruit ng mga NPA galing sa UP, UST, Manila. Dahil tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong magrebelde. Okay? At doon din sa ating trabaho, hindi tayo problemado. Pero kaya, hindi yung lagi kang late, pasaway ka sa bus mo. Tamad-tamad. Dadating na nga date, tapos tamad-tamad pa, ayaw pang sasagot-sagot pa, may attitude pa. At ganyan, paano ka makakapag-witness? Ay, ganyan. So, yun po yung gusto ng Panginoon at na matanhakin natin dito. Okay? And also, hindi tayo magiging superior. Kung kayo babae, huwag kang i-under mo yung asawa mo. Mali rin naman yung mga lalaki, tawag na, ito si commander ko. Mali po yun. Hindi man pala tawag na sa asawa na commander eh. Okay? So, hindi tayo dapat magwalang bahala sa patakaran ng ating syudad. Kinakailangan maging submissive tayo,
maging magandang modelo tayo ng ating bansa. Okay? So, yan po ang sinasabi sa verse 18, no? Na dapat natin sundin. Okay? At ngayon po ay dakdako tayo sa ating pag-aaral at yung sa question na what does a wife do when she is married to an unsaved husband? Okay, anong gagawin mo kung ikaw ay isang babae na nakapag-asawa ng isang unsaved husband? By the way, ang context po ito, nung nagkasawa sila, parang sila unbeliever. Hindi yung Christian ka, hindi yun ang utos ng Panginoon. Kasi sabi sa Bible, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Ito, ang case nila, both of them are unbeliever. Pero dumating ang time na naging mananampalataya ang babae, unang babae, bago yung lalaki. Okay, anong gagawin mo? Ngayon, kung ikaw naman ay lalaki, okay, at nakapag-asawa ka rin ng unsaved wife, okay, naalala ko lang ang biyanan ko, babae siya, nakapag-asawa ng tatay ko, ganun din, nakapag-asawa siya. So, yun yung case. Pero, ang konteksto nito, paano kayong hindi mananampalataya? Iba yung konteksto na ikaw ay Christian, nagkasawa. Naintindihan niyo ba? Okay. So, ang tanong ngayon, ang lalaki ba o babae dapat mapinya na siya'y superior? Dapat ba siya maging Panginoon, lording sa babae? Dapat ba niya na itrato ang babae with indifference because she is not a citizen of the kingdom? Ganun ba ang dapat itrato? Ay, hindi ka naman mananampalataya, hindi ka naman citizen of heaven eh. Mababa ang tingin mo. Okay. Anong gagawin ng babae kapag ganoon ang kanyang asawa? I-reject ba niya yung authority ng kanyang asawa dahil hindi Kristiyano ang asawa niyang lalaki? Kasi meron na siyang bagong authority, si Kristo. Does she demand yung kanyang rights physically and spiritually because he is now being elevated as a Christian? Ano yung proper response ng bawat isang partner when married to unbeliever? Yan po yung ating mga sasagutin sa ating pag-aaral nito. And by the way, itong chapter 3 ay hindi po ito pagdidiskusyon o pagtatalakay tungkol sa lalaki at babae sa status nila. Okay? Hindi rin ito discourse on Christian marriage. Hindi po. This is not even a discussion of Christian marriage, kundi ito ay discussion of a mixed marriage. Okay? Ano ibig sabihin noon? When you have a Christian partner and a non-Christian partner. Naintindihan nyo? Okay? So, hindi Christian marriage yung pinag-usapan dito, kundi ang tanakayan dito ay mixed marriage. Yung isang partner, Kristiyano, at yung isa ay hindi. Yan po ang pinaka-context ng ating pag-aaral. Okay? Kaya sabi sa inyo, sa pag-i-interpret ng Bible, tingnan mo yung konteksto. Okay? At dito, makita natin, pinaka-konteksto dito, kagaya sinasabi sa inyo, how does a Christian live in an unchristian society? Ikaw, Kristiyano, pero ang bansa mo hindi Kristiyano. Di ba? Ano dapat mong gawin? So, di ba yung konteksto natin sa government? Pangalawa, kung ikaw ay Kristiyano at nagtatrabaho ka sa hindi Kristiyanong employer mo. Diba? Tama, nangyayari yan, di ba? Biglang, bakit hindi naman Christian yan? Dahil pa, hindi naman Christian. Ano dapat mong gawin bilang Kristiyano? At yung pangatlo, makita natin, kung ikaw ay Kristiyano at yung partner mo ay hindi Kristiyano, ano dapat mong gawin? Nakita niyo yung konteksto? Okay? So, yan po yung pinaka-context ng ating passage. Napakahalaga po. Di ba? So, ang tanong dito ay isipin natin, we are to live in a certain way in our society. Okay? Dapat meron tayong ugaliin, dapat ikilos sa ating syudad. Bakit? Kasi nga po, ang dahilan, sabi po dyan sa verse 12, ito po ang dahilan kung bakit dapat maayos yung ating pagtuto. Bakit? People, will observe our lives. Okay? At kapag maganda yung ating ipinakita, they will glorify God in the day of visitation. Okay? Sabi niya, nang kayo magkaroon ng
tintimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa iyo, may akusasyon sila sa iyo, ay tulad nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagkanan. Wala tayong magagawa. We are living in unchristian o unbelieving world society. Okay? Kaya kahit na anong gawin mong kabutihan, meron silang sasabihin. Pero ang kagandahan, hindi tayo nagre-retaliate, hindi tayo gumaganti, hindi tayo nagbabanta. Dinadaig mo yung kabutihan. Dinadaig mo yung kasamaan ng kabutihan. Okay? Kapag gano'n, magugulat sila. At maaring kahabagan din sila ng Panginoon at ang ibig sabihin niyan, napupurihin nila ng Diyos sa araw ng pagdating ay na-convert din sila. Okay? In other words, yung pong ibig sabihin niya, they will be saved dahil sa nakita nilang kilos mo sa mabubuti mo in spite na meron kang kasamaan kagaya ni Jesus Christ. Diba? Sa kabila ng pag-aalipos na sa kanya, hindi siya nagbanta. Diba? Sabi, binigyan niya tayo ng halimbawa. Diba? At kaya makikita natin na na-save yung iba. Okay? So, we are to submit to our master, okay, our employer, for this will find favor with God. Paano? By making gospel truth real. Nagiging totoo. As people can see it through our lives and at the same true in the family. Diba? So, hindi lang po sinasabi natin, hindi niya sabi na sa inyo na sinasabi sa inyo nung huling lumipat sa Delpa, hindi Kristiyano eskwelahan yan. Okay? At nalulungkot ko na ayaw nilang mag-hire ng protestante. Alam natin yung protestante nag-against siya sa teaching ng Roman Catholic. Pero sabi na, ayaw namin mag-hire ng protestante. Bakit? Kasi membro ng union, nagpo-protesta. Kaya yan. Eh, hindi tayo dapat, pagka Kristiyano, hindi ka rebelde, hindi ka problematic. Lagi ka nang nakakontra. Kaya naging ano po sa akin yan, masama sa dibdib ko. Kaya ang naging hamon sa akin ay papakitaan ko sila ng kabutihan ng pagiging Kristiyano. Intindihan niyo? At ayan si Xiao nakakapagpatunay ko niya. Okay? Kasi totoo. Okay? Kaya, tingnan nyo, naipasok si Xiao, naipasok si Jim, di ba? Sabihin, kapag talaga kang totoong Kristiyano, hindi ka lang basta protestante, ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos. Come on. Magugustuhan ka na. Hindi niya yan. Okay? Kasi totoo yung sinasabi mo. Hindi lang sa salita, kundi nakikita sa inyo. Okay? Ngayon, sa ating pag-aaral, okay? Kadako tayo sa ating pag-aaral ngayon sa chapter 1, nag-uumpisa ito sa kanino? Sa mga asawang babae. Okay? At ito ay makikita natin na gusto nating ipaalam na hindi po bias si Peter. Sasabihin nyo, Pastor, bakit verses 1 to 6 tungkol sa babae? At pagdating doon sa verse 7, iisa lang? Di ba? Sasabihin nyo, masyadong hindi ata balanse. Okay? Na 6 na verse tungkol sa babae at 1 verse lang sa lalaki. Meron pong dahilan yan. Okay? At titingnan po natin na dahil po noong araw, okay, the reason, kasi kapag ang babae naging Kristiyano, merong potential na difficulties sa marriage. Okay? Kaysa ang lalaki ang nauna sa babae. Okay? So, yun po ang dahilan. Kasi sa society noon, kung ang lalaki ang naunang naging Kristiyano, ang babae ay dutifully tatanggapin lang yun. Kasi kapag ang babae naman ay sa kanyang sarili ay dapat sumunod sa lalaki. So, kapag ang babae ay pag lalaki na una, maliit lang po ang conflict noon. Pero kapag ang babae ay naging mananampalataya at ang view niya, kasi ang mga babae po noon,
noong panahon yun, ang tingin po sa kanila ay isang slave, isang animal. Okay? Kita nyo na. At makikita natin na kapag sila'y naging mananampalataya at naging independent sa kanilang asawang lalaki, may malaking potential po na conflict at kahihiyan ng lalaki ito at ito ang binibigyan atensyon ni Pedro na magiging problema. So, becoming a Christian ay maaaring magkaroon ng serious problem noon maging sa kasalukuyan. Tama? So, ang woman became a Christian kapag ang babae daw ay naging Kristiyano and suddenly, napin niya na siya ay superior sa kanyang husband. She feel now that she has know the Bible o yung tinuturo ng Biblia, siya ay kabilang sa Diyos. Ngayon, ang nangyari ay she's more than he does. How can he be the leader of in the family? So, yun po ang naging problema noon. Kapag naintindihan ng babae na siya ay isang mananampalataya na, mataas na yung kanyang level sa harapan ng Diyos, nakikita niya ang kanyang asawa na hindi na dapat mag-lead ng pamilya. Okay? Ngayon, ang nangyayari din po sa mga babae, kapag siya ay laging nakikipag-meeting sa church at kasama niya yung mga lalaki, nakikita niya yung ganda ng ugali ng mga Kristiyanong lalaki. At kung minsan, ay nakukumpira niya yung sa kanyang asawa. Kaya hindi niya na nagugustuhan yung kanyang asawa. Minsan nagiging attractive siya sa mga ibang Kristiyanong lalaki. At kapag ganoon, nagkakaroon po ng lalong higit na problema. Okay? So, this can lead to a serious problem. Okay? So, yan po ang sitwasyon. At titingnan din po natin sa Greek, kultura ng Grego, okay, nung araw na yun, kailan nabubuhay si Peter. And the people, of course, to whom he wrote were scattered. Okay? Nakakalat po nga sila sa Greek word para sa isang babae to change her religion without her husband doing it was unthinkable. Okay? Isip nila, bakit? Kasi, alam niyo po ba, matindi pa na ang trato ng mga babae noong araw. In Peter's day, women were treated like sheep and goat. Mga alaga lang mga hayop, tupa at mga kambing. Ang opinion nila, hindi kinukonsider. Baliwala yan. Irrelevant yan, immaterial, hindi mahalaga siya. At hindi hinihingi ang kailang opinion. Nakakalungkot, di ba? At hindi lang yan. Ba't ganyan? Wait. Ano pa? Uy, ano nangyari? Okay. And then, pangatlo, sabi niya, there was a basic principle na tinatawag na patria potestas. Ano ibig sabihin niya? Habang ang isang babae ay single at nabubuhay sa kanyang tatay, ang babae niyon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang tatay. Yung pong ibig sabihin ng patria potestas. Okay? And then, kapag gano'n, alam niyo ba na pwede siyang patayin ang kanyang tatay kung gusto niya. Oh, grabe. And when she became married, kapag nag-asawa na siya, she was under her husband's power. Okay? Pero, pwede rin siyang patayin din. Sa both cases, sa ilalim siya ng tatay niya, sa asawa niyang lalaki, wala siyang legal recourse o pamamaraan. Wala pa nung araw na siya may women's right. Diba? Wala. Okay? So, makita natin, ang woman was thought of merely as one who serves the need of the male population. Kumbaga, yun ang nasa isip nila talaga, ang babae ay nag-exist para tugunan ang pangangailangan ng male population. So, yun po yung issue. Okay? And then, yun yung pinaka-background. Okay? So, ngayon, pakita natin dito, by the way, ang babae ay nakita niya, okay, sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos na naging Kristiyano na siya, nakita niya na wala nang pagkakaiba, okay, ang Hudyo at Grego, Alipi at Malaya,
ang lalaki at ang babae equal. Spiritually, okay? Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, she is free in Christ. Has a new Lord and a new Master. So, yun pong pakaganda kapag mananampalataya ka na. Kung noon ay meron trato sa iyo na alipin ka na, hayop ka na, pwede kang patingin. Pero kapag nasa Panginoon ka na, ay malaya ka na. Okay? So, ngayon, kung ikaw yung magiging mananampalataya niya, anong gagawin mo? Okay? Ihiwalayan mo ba yung asawa mo? Eh, yun ang maraming tanong. Ay, sorry. Okay. Ay, ano po ba yan? Ba't nawala yung isa? So, ba't ganyan? Nung araw din po niyon, sa early church, there were a lot of secretive meeting. Okay? Meron daw po mga secretong meeting. Mga girls talk. At ngayon, they are prone to think that they were secret dahil gusto nilang magtago sa gobyerno. At hindi lang yun sa gobyerno, kundi magtago saan? Sa kanilang mga asawang lalaki. Because there were many women who gave their lives to Christ. Kasi nga kapag naging, malaya na pala tayo. Hindi na pala tayo. Hayop, hindi na tayo alipin. Malaya na tayo sa Panginoon. So nag-uusap-usap sila. Hindi naman nagmamarites. Okay? Okay? So, the reason kung bakit ganyan. So, the reason that Peter's direct these 6 verses to the woman is precisely because of their potential difficult social problem. Ganyan. Kasi nga, doon sa kanilang kultura. Okay? Ulitin ko, kapag ang lalaki naging unang mananampalataya, walang masyadong problema. Hindi masyadong very problem. Okay? Yung pagsunod lang. Pero yung kapag ang babae na una, yun ang may malaking problema. Okay? So, yan po. But for the woman to come to Christ was extremely problematic. Okay? So, yan po ang sitwasyon o issue noon. So, ang tanong, how then does a Christian wife relate to her unsaved husband in such a way as to fulfill his mission? Okay? So, yun po ang tanong. Okay? Then, ano ba yung talagang mission niya? Okay? Ang mission po natin is to win people to Christ. So, mayroong dapat ugaliin ang babae, kung siya yung mananampalataya, ay dapat mawin niya ang kanyang unsaved husband to the Christ, to the Lord. Okay? So, yun po ang issue na ating patalahayin. Ngayon, dako tayo sa ating text. Okay? How is she to conduct herself to win that unsaved husband to Jesus Christ? Okay? So, yan po yung ating patalahayin. Pero bago tayo lumapit on, bago natin pag-aralan ang mga sinabi ni Pedro, talakayin muna natin kung ano yung hindi niya sinabi. Tama? Una, number 1, hindi sinabi ni Pedro, he doesn't tell the Christian wife, please note this, okay? Wife, leave your husband. Sinabi ba niya? Tingnan niyo sa verse 1. Tingnan niyo. Hindi niya sinabi, no, you are Christian, umalis ka na dyan. Umanap ka ng Kristiyanong lalaki. Umanap ka ng lalaki na nagmamahal kay Kristo para maging happy ang iyong union. Alisin mo na yung asawa mo. Sinabi ba niya? Ha? Sa inyo, sa verse 1. Hindi, di ba? Okay? Kasi, mabuti na lang hindi sinabi yon ni Pedro. Bakit? Bakit? Kasi, sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13, kung ang isang babae sumampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy na pakikisama sa kanya, huwag siyang makipag-iwalay. O, kita nyo? So, kaya hindi sinabi ni Pedro yun. Kasi sabi ni Pablo,
kapag ang babae daw sumampalataya at may asawa siyang hindi sumasampalataya, at yung lalaki gusto pa niyang magsama sila, ay huwag niya siyang pag-iwalayin. Kita niya? Okay. Okay na ba? Ito sinasabi ng Bible. Okay? Kasi sabi niya, tingnan niyo, ang nasa isip nila, kaya daw sumulay kasi baka ma-influence yung anak niya na magkasama. Hindi. Ang sabi sa verse 14, sabi niya, sapagkat ang lalaki na hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa magitan ng kanyang asawa. Tingnan, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa magitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi ang paningin ng Diyos ang kailang mga anak, ngunit ang totoo, ang ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Okay, kita niya? So, anong ibig ko sabihin nito? Kapag ikaw ay isang mananampalataya at ang partner mo ay hindi mananampalataya, yung blessing ng Diyos sa mananampalataya, umaapaw yun sa asawa. Okay? Kasi ang Diyos, binibless yung mananampalataya, kaya nagbe-benefit na yung kanyang partner. So, kaya ang isang hindi mananampalataya, lalaki, na nakaasawa sa isang Christian na lalaki, mapalad yun. Because she is a child of God, and God is pouring out blessing on her because she is so blessed and she is so enriched. So, nagbe-beneficio siya. Yung pong ibig sabihin ng verse 14. Pero, hindi po ibig sabihin nito na siya ay tatanggap ng kaligtasan. Through that means, it simply means outward, panlabas. Habang nabubuhay siya sa mundo na ito, he is blessed. Maliwanag yun? Kasi hindi naman corporate yun. Kapag naging mananampalataya ang lalaki, automatic siya mo. Blessing. Kung ikaw naging Kristiyano, nag-bless ka, naaakawan mo o na overflow. Di ba? At bibigyan mo siya yung blessing by association. Again, gusto ko linawin. Pareho silang hindi mananampalataya nung nagkasawa sila. Kaya nung naging mananampalataya yung isa, i-bless yun para makita ng asawang hindi mananampalataya, mahigi pa lang nasa Panginoon. Iba yung sinasabi mo, mananampalataya ka, nagkasawa ka na hindi mananampalataya, ay hindi may consequence yun. Malaking problema. Ako yung magpapatunay, nakita ko po yan sa aming pamilya. Naintindihan niyo po ba? Okay. So, yung blessing nito, hindi salvation yun, kundi yung panglabas. Habang nabubuhay ka, i-bless ka, hindi rin po ito ang tinatawag na inward sanctification, yung salvation niya, kundi outward grace na biyaya that spill over in him because of her. Mabibigyan mo. So, the unsaved husband may stay. Pwede. Kung gusto niya. If he wants to stay, yung po ang sinasabi dito, that believing wife should not let him stay, dapat, and that is God's plan. Kung gusto ng lalaki, okay? Pero meron nga po sumunod sa verse 15. Kung gusto umalis ng lalaki, pipigilan mo ba? Huwag mo kong iwan. Kaya ito naman. Ano sabi sa verse 15? Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya, siya yung initiate, ha? Hindi ikaw mananampalataya, ha? Gusto ko intindihin ito. Sa kanyang asawang sumasampalataya. Ang sabi ni Pablo, let him go, let him go. Hayaan niyo siyang humiwalay. Bakit? Sa gayon, mga pagkakataon, ang humiwalay ay ano? Hiwalayan ay manhaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng payapa. Ayaw ng Diyos na magulo ang buhay mo. Kung nag-aaway na lang kayo, bugbugan kayo, abisan kayo ng kaldero. Paano magiging maayos ang buhay niyo? Kung against siya lagi sa iyong pananampalataya. Ang sabi, hayaan niyo. Naliwanag po ba yun? Okay. Kasi hindi niya na
matolerate ang iyong patutuo, yung klase ng pamumuhay mo. Kaya ayaw niya, ayoko ng pagiging Kristyano, ayoko na lagi ka na sa church, ayoko na tatakanta ng Christian song, ayoko na natatingin ko. Minunguha ka niya, binubugbog ka niya. O, pag ganoon, kaya mo na. Kung gusto niya, umalis ha. Pero huwag mo siyang palayasin, huwag ka rin ikaw ang una, kundi hayaan mo siya. Okay? So, ayaw ng Diyos na magkaroon ng confusion and chaos, gulo kayo. Okay? So, kung ano sinasabi ni Pedro na huwag hiwalayan, yun din ang sinasabi ni Pablo. Maliwanag po ba? Okay. So, ayaw ng Diyos na ikaw Kristyano tapos magkakagulo. Okay. Ngayon, sa verse 16, sabi nga, ano mali ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong mali ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Sa Tagalog, sinasabi nyo, anong mali nyo? Pero, you are not sure. It is only God. Walang assurance na talagang sabi mo, hindi, baka konting tiis pa, konting bugbog pa, okay lang, baka maging mananampalataya siya. Sa komentaryo po ni John MacArthur, sabi niya po dito sa verse 16, some may have been reluctant to let go of their unsaved spouse who wanted out and was creating discord in his home, yung kagulo. Okay? Thinking they could evangelize the spouse. Nasa isip nila daw na ay may evangelize nila ang kailang asawa by hanging for the purpose of seeing that one converted. Pero ang sabi po, sa komentaryo ni John MacArthur, sabi niya, Paul says there is no such assurance. Kaya sinasabi sa Tagalog, ano malay mo? Not sure. Meron 100%. Okay? And it is better to divorce and be at peace. Yan po sa verse 15. If the unsafe partner wants to end the marriage that way. So, meron pong tatlong paraan o pinapayagan ng Biblia na tayo ay mag-asawa ulit. Una, namatay yung asawa mo. Yan po yung sinasabi sa Romans 7:2. Pangalawa, yung adultery. Okay? Yung partner mo na pag-adultery. Okay? Kaya po sa Bible, ang adultery po binabato. Kasi nag-e-enjoy siya sa laman niya, tapos ikaw, kawawa ka, di ako makapag-asawa. Kaya binabato yun para mamatay. Okay? So, yun pong pinapayagan na makapag-asawa. At yung pangatlo, unbelievers living. Unbeliever siya, believer ka, naging mananampalataya, ayaw niya, alis siya, payagan ng divorce. Kapag pinayagan ng divorce, pwedeng mag-remarriage. Okay? So, yun yung tatlong pwede na mag-asawa ulit. Okay? Ngayon, number 1, yung nga sinasabi dito, ano yung hindi sinabi ni Pedro? Peter doesn't tell her na to leave her husband. Pangalawa, Peter doesn't say, he doesn't tell her to preach him. O, pangaralan mo. Sermonan mo yung asawa mo. Awayin mo asawa mo. Okay? Lagi mong haranggi the gospel. Ibig sabihin, pulidiin mo siya. Okay? Lagi kang magsalta. Ay inisin mo siya. O kaya ay maglagay ka ng Bible verse kapag nainom siya ng beer. Lagi mo. Okay? O kaya naman ay maglagay ka ng evangelistic mga tracts sa ilalim ng kanyang higaan. Okay? O kaya ay talagang bulyawan mo siya tungkol sa gospel. Okay? O kaya naman papuntahin mo si pastor kapag nag-iisa yung asawa mo. Okay? At bubugin siya sa salita ng Diyos. Okay? Sinabi ba ni Pedro yun? Ha? Sinabi ba niya? Hindi, di ba? Peter doesn't tell that. Okay? Hindi niya rin sinabi na maglagay ka ng Bible verse sa refrigerator o somewhat like that. Okay? Naalala ko lang, nung dada ko noon ay naninigarilyo, hindi ko masalbihan. So, naglalagay ako ng verse. Okay? Patatay ko yun noon. Hindi kasi ako makapagsalba eh. Ate, baka bubugin pa ako noon.
Masalamat sa Panginoon, alis na yung kanyang paninigarilyo. And then, pangatlo, ano yung hindi pa sinabi ni Pedro? He doesn't tell her, he is now equal. Oh, parehas sa kayo, lalaki. So, hindi man mo yung rights mo. Okay. Sinabi ba yan? Sinabi ba ni Pedro na ikaw equal? Of course, na sa believer, spiritually, okay? Pero, meron pa rin siyang marital role na dapat mapulpil. Kasi sa Biblia, in Christ, wala nang lalaki o babae. They are one. Okay? Pero makikita po natin dito, sa marriage, meron pong tinatawag na headship at there is a submission. Okay? Ano po ba yun? So, ito yung mga tatlong bagay na hindi sinabi ni Pedro. Ngayon, natapo tayo ngayon, siyempre, kung ano yung sinabi ni Pedro sa babae. Tingnan natin sa verse 1. Sabi niya, in the same way, you wives, be submissive to your husband, so that even if any of them are disobedient to the word, ano sabi? That they may be won without a word by the behavior of their wives. Okay? So, paano mawiwin ng isang babae ang kanyang husband sa Panginoon? Ano yan? If you want to do this, alam natin na ang Diyos lamang nakakaalam na mangyayari. But if you want na magkaroon ka ng maximum impact sa buhay ng unsaved husband mo, ano sabi? You must be submissive. Okay? So, if you want a maximum impact sa society mo, mamuhay ka ng maayos. Okay? Maging modelo kang submissive citizen. Tama? Kung gusto mo magkaroon ka ng impact, ma-promote ka sa trabaho mo, eh, syempre, maging modelo ka, maging masipag ka. Tama? Okay, di ba? So, ganun din. Kung gusto mo na magkaroon ka ng impact sa isang husband mo na hindi mananampalataya, be a model, be a submissive wife. So, makita natin dito, the same principle. Intindihan niyo po ba? Ang ganda, di ba? Saan po, napakasarap pag-aralan ng salita ng Diyos. Tingnan natin isa-isa. Sabi niya, there are 3 specific duties of a wife. Okay? Isa pa lang ng ating pag-aralan sa susunod na una. Una, number 1, submission and its intention. Magpasahod ka, ano ang dahilan kung bakit ka magpapasahod? At makikita niyo sa unang phrases, sabi niya, in the same manner. Okay? Hupotasso means to be in subjection, to line up under. It is used in military. Pag sinabi in the same manner, kagaya nga po sinasabi nga natin sa verse 13, the same manner as citizens submitting. Tama? Kung paano ka nagsasubmit sa gobyerno, sa lipunan, magsabit ka. Tama? Kung gusto mo maging modelo, best citizen, bigyan ka ng award ni Kapitan, okay? Painis ang bakuran mo. Yung mga kapitbahay mo, napagkakasundo mo. Sama-sama kayo naglilinis. Maganda. Hindi kayo nagchichismisan. Okay? Kasi, nagsasabit ka sa sinasabi ng iyong barangay. Ngayon, kung gusto mo maging modelo at mabigyan ng award, magsabit ka nga. Gayon din po sa bahay. Sabi din dito, sa verse 18 naman ng chapter 2, the same manner as employees. Kung gusto mo maging best employee, ma-promote ka. Nagsasabit ka, hindi ka rebelde, hindi ka problemado, hindi ka lagi late. Di ba? Hindi ka lang may attitude sa boss mo. Okay? At yung pangatlo, at ito nga, sinasabi dito, the same manner or likewise, use wise, be submissive sa inyong asawa. Okay? So, maliwanag po yan, di ba? Na talagang yung salitang in the same way. Okay? No. Tandaan po natin, okay, realize that you have to take your place, ay mga babae, as subordinate to the leadership and the headship of your husband. Kasi ito po yung design ng Diyos sa isang pagkakasawa. Maliwanag?
dapat maintindihan niyo po yung lugar niyo na ikaw ay magpapailalim sa pamumuno at pagiging head ng iyong asawang lalaki. Tandaan po natin na ang babae ay hindi naman po inferior sa karakter. Ay hindi ko sinasabi yun. Okay? Alam natin na ang babae ay hindi inferior sa intelligence, may matatalino ng babae. Ang babae din po ay hindi rin inferior sa kanyang virtue, sa mga ugali. And also, hindi rin po sila inferior sa spiritualidad, sa mga bagay na kaalaman tungkol sa spiritual. Okay? At alam din natin, may mga babae na giftedness, maraming silang gift, tama? So, hindi po talaga naman sila inferior. Pero, ang sinasabi kasi ng Biblia, binigyan kayo ang babae ng rule that put them in the place of submission to the headship which is residing in their husband. Okay? Maliwanag po yun. Yun po ang design ng Diyos. Okay? So, again, i-notice po natin ito. Pag sinabi pong be submissive to your own husband, ito po yung injunction o sinasabi po sa mga babae, yung possessive pronoun na ito, ang intensive possessive pronoun po ito, ibig po lang sabihin, ay be submissive to your husband, ay tumutukoy po sa the intimacy, okay, and the bonding of marriage. Okay? So, yun po ang design ng Panginoon. Ano ba yun? Sinabi ko sa asawa ko, sa Ecclesiastes 9:9, sabi niya, magpakaligaya ka sa babaeng minahal mo. Okay? Alam nyo, ang isa raw sa pinakamaganda na biyaya ng Diyos sa mga lalaki at babae ay yung may asawa kang minamahal. At yan nga po yung the intimacy, the bonding of marriage. Okay? So, yan po kasi ang design ng Diyos. Tingnan nyo. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3, okay? Ay, sabi po dyan, nais ko, okay? Ngunit, nais kong maunawaan ninyo si Kristo ang nagsasakop sa bawat lalaki. Tingnan, ang lalaki ay nakakasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. So, meron pong design o pattern ng Diyos. Huwag natin pong labanan ito. Yun po sinasabi ng Biblia. Okay? And then, pangalawa, nung sinabi naman ni Paul kay Timothy, mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik. Design po sila sa loob ng church. Sa lubos na pagpapasako at sa lubos na pagsasako. Okay? Hindi po sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo. Kundi dapat silang manahimik. Tingnan nyo ang reason. Anong reason? Sa verse 13. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago pa sa Eva. Ibig sabihin, it is designed in the creation. Ano po ba? Hindi yung sinasabi, hindi na pastoryahan. Modern society na. Hindi po sinasabi yan pagbaba. Kaya po nagkakaroon ng malaking problema. Okay? Ang sinusundin nila, yung nangyayari sa lipunan, hindi sila sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Ang reason na hindi yung pagbabago ng society o lipunan o kultura, ang sabi dito, bakit? Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago pa si Eva. Ibig sabihin, in the creation, that is the design of God. At sabi niya, hindi si Adan, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ano ibig sabihin ito? Kapag ang babae humiwalay sa lalaki, umalis siya, di ba? Nakipag-usap siya, nagdesisyon siya, nang hindi sa authority ng kanyang asawa, magkakaroon ka ng kayo. Ganun po yung makita. So, we need to follow the design ng Diyos. Okay? So, now, the reason, bakit nga ba magsasabit ka? Okay? The reason for this is so that, sa verse 1, even if any of them are disobedient to the word, ibig po lang sabihin ng disobedient to the word, ibig sabihin yan, hindi sila nakinig sa Ebanghelyo, hindi sila nakireconcile sa salita ng Diyos,
wala sila yung word of salvation, ibig sabihin, unregenerated, o kaya ay hindi sila mananampalataya. Okay? So, kahit hindi sila mananampalataya sa salita ng Diyos, okay? Sabi dito, sabi niya, in order that you may be won without a word by the behavior of their wife. Ibig sabihin, hindi imik ang babae. Ganun ba yun? Without a word? Ang babae ba hindi magsasalita? Hindi pwede ata, no? Sabi na sa mas madaldal ang babae kaysa sa lalaki. Tama? Sabi, against ko yun, kasi ang salvation, sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 27, salvation comes to the word. Preaching of the word. Okay? Sabi niya, sapagkat muli kayo isinilang, na born again kayo, hindi sa magitan ng kapanganakan, may kamatayan, kundi sa sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Kinakailangan may preaching of the word of God. Okay? So, makita natin dito, anong ibig niya sabihin? Okay? Ang ibig niya sabihin dito, what he is saying here is that they may be won without a word. Hindi ibig sabihin, walang salagang salita. Ibig sabihin, they can only be won with the word, yung salita ng Diyos. Pero para sa perspective ng isang babae, hindi ang importante sa kanya is what you are than what you say. Hindi yung marami kang salita. Sabi nga ni Pedro, hindi sa magitan ng salita. O, hindi mo sinisermonan, di ba? Hindi mo niya sinabi, sermonan mo siya. Hindi nakikita sa iyo. Binago ka na nga eh. Okay? Nagsasambit ka nga niya at maganda yung pinapakita mong Christian behavior. Okay? So, yun po yun. Okay? So, detalye pa natin. Ano po ibig sabihin yun? Ibig sabihin, without conversation, okay, without harassment from the wife, hindi mo, bakit ka? Sabi ni pastor eh. Niyak ko, ikaw rin. Outside di ko lang buka. Okay, hindi sa pananakot ang mga babae. Okay? Hindi, meron kang simple behavior by the behavior of their wife. Sabihin, pinapakita niya yung pagiging lovely, gracious, gentle submission ng isang Christian woman to her unsaved husband. Ito yung pinaka-strongest evangelistic tool she has. Okay? Ibig sabihin niya, hindi yung ano yung sinasabi niya, kundi what she is. Yung pong ibig sabihin. Intindihin niyo ba? So, I hope na nag-gets niyo ito. Okay? Ang babae ay kinakailangan mag-submit to their husband leadership. Kasi ito po ang design na prinsipyo ng Panginoon. At ito po yung mga talata. Okay? Sabi diyan sa Ephesians chapter 5, verse 22, sabi niya, mga babae, pasakot kayo sa inyong sarili, yung asawa, tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. And then sa Colossians chapter 3, verse 18, wives, submit to your husband, mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. O para doon sa mga babae, yung mga younger, bago lang asawa o bagong kasal, and the younger women are to subject to their own husband upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kailang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunumi sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos dahil sa kanila. Ayan? So, yan po ang makikita nating duty. Okay? The first duty na Ba't yan? Okay. Sabi po sa ito okay. Okay. The first duty po
na makita natin dito ng isang babae is then submission. Ang ibig ko sabihin niyan, sa ibang paraan, ito po ay voluntarily selfishness, hindi yung karapatan ko naman, mamasyal, pumunta sa SM, laging magpaganda eh. Sa susunod na linggo, yung sabi, huwag yung mas kasi para sa sarili mo lang. Hindi mo inasikaso yung asawa mo. Kundi nag-voluntaryo ka, ibig sabihin, maluwag sa kalooban mo, inuuna mo yung kapakanan ng iyong asawa. And also, umaasa ka sa kanya. Okay? Ibig sabihin, sa ikakatagumpay ng iyong samahan ay hayaan mo ang leadership. Kaya kapag nag-fail ang mag-asawa, sa lalaki po nagkakaroon ng problema talaga kasi siya po yung head. Okay? So kaya napakaganda po ito, hindi lang po ito para sa babae, kundi para rin sa lalaki. Okay? Ayon po kaya sabi ni sa kanyang research ni John MacArthur sa isang nabasa niya, tayo. Ayon po sa report ng McGill University Department sa psychiatry report, sabi niya dito, sa kanilang report, ang sabi po dito, sabi niya, in the most successful marriage daw, the husband is emotionally stronger than the wife. Okay? Yung po talagang nakita ng pag-aaral ng McGill University. And there is a clear-cut divisions of authority and responsibility between them. So alam nila na mas malakas ang emosyon ng lalaki kaysa sa babae. Meron talagang designated clear-out division ng authority. Sabi niya, it was noted that marriage in which wives were emotionally dependent on their husband almost always produced happier, better adjusted children. Okay? So, maliwanag po yan na talagang obvious po naman na talagang tama yan. Kasi bakit? It is consistent with God's design. Maliwanag po ba yan? Okay? So, I hope na nakita po natin to. Basta sinunod natin ang Biblia. Kaya nga, ang Reformation ay you go back to the Bible. Hindi yun dahil nagbago na yung trend, nagbago na yung uso na ngayon. Hindi tayo dapat sumunod nun. Bumalik tayo sa sinasabi ng Biblia. Huwag tayo mag-invento. Hindi tayo ay sumunod sa Panginoon. So, kagaya sabi ko sa inyo, ang isa sa mga blessing na binigay ng Diyos sa ating bilang mga lalaki at babae ay yung magkaroon ka ng pamilya kasama. Okay? Yung po siya sabi sa Ecclesiastes chapter 9, verse 9. Okay? So, sa susunod na linggo o sa susunod na ating pag-aaral ay ang pangalawa na katangian ng isang babae ay yung kanyang pagiging faithfulness. Okay? So, tatlo po yan. At sana'y mapagpala po tayo para doon sa ating mga kapatiran. Mga babae na wala pang asawa, nagpaplano kayo mag-asawa, at kayo naman walang asawa, salamat sa Diyos. Natapos namin yung problema, at pero meron tungkulin kayo para sa inyong mga susunod ng mga anak at generasyon. Sundin nila ang Biblia. Okay? Sundin nila yung salita ng Diyos kaysa sa yung emosyon lang nila at yung luho nila. Okay? So, tayo po ay mabit sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong nakiyaya at makapangyarihang salita. Tunay nga na kapag sinunod po namin ang iyong salita, ay naroon yung pagpapala. Kaya dalangin po namin na talagang kami magsisi at katawarin mo kami sa mga mali namin prinsipyo, minsan mali yung aming panuntunan, kaya nagkakaroon ng mga problema sa pag-aasawa. Masa kami, Panginoon, na yung mga bagay na hindi namin makontrol dahil na yung mga nauna sa amin, mga magulang namin na nagkamali, nag-asawa sila ng hindi mananampalataya, kami na hindi pa nag-aasawa, huwag namin gayahin yung Panginoon. But cause alam namin na magkakaroon ng problema kagaya ng aming pinag-aaral dito na kapag ang isang asawa ay asawa ng hindi mananampalataya, magkakaroon ng conflict. Ngunit dahil sa iyong biyaya, salamat. Pwede kami mag-ago, Panginoon. Umaas kami na ang aming buhay ay kakasangkapanin mo. Upang habang kami narito sa buhay na ito ay gamitin mo kami para may mga taong maligtas
aming partner, mga anak namin, mga kasama namin sa trabaho, at yung aming nasa community, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng iyong pagpapatawad at habag mo sa amin para kami baguhin at makita ang Diyos na totoong buhay, makapangyarihan, na siyang nagpapatawad ng mga tao, nagsisisi, nanunumbalik at nananampalataya sa aming Panginoon Yesus Cristo. Sa iyo ang papurihan at paglahati sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Amen.